Magandang araw sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating kwento, ako nga pala, si Don Romantico ng Lovers Story. Maaari po kayong magbigay rin ng payo sa ating letter sender o kaya naman ay may gusto kayong ipa-shoutout sa mga taong mahal nyo sa buhay at maririnig nyo ito sa hulihan ng sulat na ating babasahin sa susunod nating kwento. Magandang araw po Kuya Don sa lahat ng inyong taga-subaybay at tagapakinig. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Miko, Kuya Don. Nasa late 30s na ang edad ko, pero wala pa ding asawa o sariling pamilya dahil siguro sa masyado ako naging busy sa aking working career at medyo may kaya ang pamilya ko. Kaya siguro ini-enjoy ko muna ang buhay ko sa ngayon hanggang sa nakilala ko ang makapagbabago sa masasabi nating nagpatibok ng aking puso. Tawagin na lang natin siyang Maricon at dito magsisimula ang aking kwento. Araw ng linggo, nagising si Miko sa tindi ng ingay sa bahay nila. Hay naku, sabi ng binata, mukhang may kera na naman. Bihira niya naman masaksihan iyon sa kanyang mga magulang, simula nang magkaedad ang kanyang papa ay mukhang naghahanap ito ng ibang atensyon. Umaga na naman nakauwi ang kanyang papa, nag-overtime naman siguro sa beer house. Yun ang bulalas niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga magulang ay may negosyong housing contractor na di naman kalakihan. Maya-maya may kumakatok sa kanyang kwarto at narinig niya ang boses ng kanyang mama sa kabilang pinto. Miko, anak, gising na. Sabayan mo na kami ng papa mo sa pagkain. Sige po, mama, sunod na ako. Naabutan ko silang kumakain. Dahil solong anak ako, Kuya Don, napag-aral nila ako sa mga pribadong eskwelahan pero lumaking disiplinado ako sa aking mga magulang. Hupa na ang gera, nasabi niya sa kanyang sarili. Sa loob-loob niya talaga sigurong nangyayari ito sa mga lalaki pag dumating sa edad na katulad ng papa ko. Ang naghahanap ba ng ibang putahe, Kuya Don? Medyo napaimis ako ng ngiti na napansin ako ng mama ko. Nasa 60 na ang aking papa at si mama naman ay 62 at matanda ng 2 taon kay papa. Ay siya nga pala, Miko. Dapat matutunan mo ng lahat ang pagpapatakbo sa negosyo. Magsisimula ka sa pinakamababa para matutunan mong lahat. Makasama ka sa lahat ng tao at malaman mo ang lahat ng bagay hanggang sa pinakamaliit na detalye sa ating negosyo. Hindi ko ipapaalam sa kanila na anak kita para di kanila tratuhing amo, para matutunan mo lahat. Tanging-tango lang ang pagkakasagot niya sa kanyang papa na may halo siyang alinlangan dahil di niya alam kung ano ang daratnan sa trabaho. Tanging alam niya ay mahirap na trabaho ito dahil nasa construction business ang pamilya nila. Hawak sa kanang braso ng kanyang mama ang kanyang papa na hindi pag-ayon sa sinasabi ng kanyang asawa. Pero walang magagawa rin ang kanyang mama dahil siya lang talaga ang tagapagmana ng negosyo nila. Kinaumagahan nasa construction site na. Siya kasama ang ibang mga manggagawa na nag-aayos ng sarili para sa maghapong bakbakan sa pagtatrabaho. This is it, nasabi niya sa sarili niya. May dalang bag si Miko na kanyang magiging gamit dahil di muna siya pinuuwi ng kanyang papa at doon muna siya sa dormitory kasama ng mga manggagawa. Di siya sanay sa lugar na ganon tulad ng sabi ng kanyang papa na dapat niyang matutunan ang lahat ng bagay mula sa mababang trabaho at makisama sa lahat ng bagay. Pinakilala siya ng kanyang foreman kay Mang Mariano na matagal na nilang trabahador. Sa tingin niya ay kaidarin ito ng kanyang papa pero halata sa kanyang mukha ang hirap sa buhay ng matanda. Miko, sumama ka sa akin, sabi ni Mang Mariano. Ilang taon ka na ba, iho? 29 na po. Napatingin sa kanya ang matanda na nagtataka. Parang mag-25 ka lang, iho. At mukhang di ka sanay sa ganitong trabaho, ang dagdag na sabi ng matanda. Dito magiging bahay mo, kasama mo si Bogard. Alas 8 nagsisimula ang trabaho nila. Bago sila magtrabaho ay meron silang ginagawang routine, exercise, prayer at kaunting meeting.
Hirap na hirap siya sa unang araw niya sa trabaho. Masakit ang buong katawan niya na para mang lalagnatin siya, napansin niyo ni Mang Mariano. Hindi nakatira si Mang Mariano sa barracks ng mga manggagawa dahil hindi kalayuan ang bahay nila. Si Mang Mariano ang naging kaibigan niya at naging tatay-tatay niya sa trabaho at si Bogard naman nakasama niya sa kwarto ang kanyang naging kasama at umaalalay sa kanya pagdating sa trabaho. Di siya pwedeng malaman na anak na may-ari ng kumpanya kaya tiniis niya lahat ang pinagagawa sa kanya ng mga katrabaho niya. Isang araw ng linggo, wala siyang pasok noon at nagpapahinga lang siya sa kwarto niya sa barracks at wala si Bogard ng araw na iyon dahil naghatid siya ng sweldo niya sa kanyang pamilya sa Antipolo. Marahang katok ang narinig niya sa pinto at kilala niya ang boses ng nasa likod ng pinto. Miko! Miko! Ang tawag ni Mang Mariano. Pinuksan niya ang pinto. Anak, sumama ka sa akin at sa bahay ka naman ng halian, ang sabi ni Mang Mariano. Dahil naiinip na din siya sa bahay ay sumama siya sa matanda. Medyo maayos ang bahay ni Mang Mariano kumpara sa mga naunang bahay na nadaanan nila kanina. Kumatok siya sa bahay. Anak, Maricon, buksan mo ang pinto. Andito na kami, sabi ng matanda. Bumukas ang pinto. Ay mano po itay saan ng dalaga. Pasok, Miko, ang sabi ni Mang Mariano. Nakatayo ang kanyang dalagang anak sa gilid ng pinto na habang iniintay sila makapasok. Miko, anak ko nga pala si Maricon at asawa ko si Consolacion o Nanay Sean. Naisip niya na doon pala kinuha ang pangalang Maricon sa pangalan ng mag-asawa. Napag-alaman ko na solong anak din si Maricon at ang kanyang ina na si Nanay Sean ay may isang taon nang may sakit dahil sa kanyang stroke at sakit na diabetes. Kaya napilitan si Maricon na di tapusin ang kanyang kontrata sa Taiwan bilang isang factory worker doon. Na nakatatlong taon lamang siya dahil sa nagtatrabaho ang kanyang tatay at walang titingin o mag-aalaga sa kanyang ina habang nasa trabaho ang kanyang amang si Mang Mariano. Sabay-sabay silang kumain at sinindihan nila ang cake at birthday pala ito ng kanyang asawang si Nanay Sean. Tinolang manok, inihaw na bangos, pansit gisado at hiniwang melon na naka-slice sa isang bowl. Kinantahan nila ng happy birthday si Nanay Sean at masaya silang nagsalo-salo sa hapagkainan. Katapat niya sa mesa si Maricon na siyang nagsusubo sa kanyang ina na si Nanay Sean. Manakanakang nagkakatingin sila ng dalaga. Minsan nagkakangitian sila na may bahagyang ngiti sa labi ng dalaga. Ang mapupula at makipot nitong labi ni Maricon na waring hindi pa nadadampian ng kahit kaninong labi. Simple ang ganda ng dalaga, pero kung maaayusan ito sa loob niya, lalabas ang natural na ganda nito, ang bulalas niya sa kanyang sarili. Bagay na bagay ang simpleng ayos na naka-headband at nakalugay na buhok na may makinis at maputing balat nito at halimuyak na amoy na isang pulbos, ika nga, pang may bahay ang dalaga. Pinasag ni Mang Mariano ang katahimikan. Ay Miko, matanong ko nga pala, saan ka nga pala nakatira? Sa Imus Cavite po. Hindi niya sinabi ang lugar ng subdivision dahil malalaman nila na may kaya siya at tanging Imus Cavite lang ang kanyang sinabi. Ano ang trabaho mo? Dati po, factory worker po. Di niya binanggit kung ano ang posisyon sa factory, pero naging manager siya ng ilang taon sa isang kilalang electronic company sa Export Processing Zone Authority sa may bahagi ng Bacau, General Trias, Cavite. Matipid ang kanyang mga sagot sa bawat tanong ni Mang Mariano. Pero palagay ang loob niya sa pamilya na yon dahil napakasimple ng kanilang pamumuhay at bakas mo sa kanilang pamilya ang pagmamahalan. Nasabi niya sa sarili niya na napakaswerte ng mapapangasawa ng kanilang anak dahil mababait ang magiging biyena nito. Araw ng trabaho at magtatanghali na noon ay napansin niya na paparating si Maricon na may dalang pagkain para sa kanyang itay Mariano. Nalimutan ng kanyang itay ang baong pagkain nito kaya hinatid niya na lamang dahil di namang kalayuan ang lugar kung saan nagtatrabaho sila. Kumusta ang inay mo? Natutulog po tay kaya po nadala ko ang pagkain niyo dito. Ay Miko, halika at sumabay ka na sa akin. Tamang-tama may dalang pagkain ng anak ko, sabayan mo na ako.
Kahit ayaw niya ay pantulot siyang sumang-ayon sa kagustuhan ni Mang Mariano. Dinagdagan ko po yan tay para makakain kayo ng ayos ni Miko. Sabay ngiti ni Miko sa dalaga at pasalamat. Wow, sarap naman. Paborito ko yan. Tamang-tama, hindi ako nakapagluto ng ulong kagabi. Ang saad ni Miko. Ay siya tay, magpapaalam na po ako at walang kasama si inay. Baka hanapin ako pag nagising. O sige anak, mag-iingat ka. Salamat, ingat ka. Dagdag na sabi ni Miko at nginitian lang siya ng dalaga. Lumipas ang linggo at ilang buwan sa kanyang pagtatrabaho ay unti-unti niyang natutunan ang lahat at kaya madali siya napopromote sa trabaho. Pangalawang araw ngayon na di niya na naman nakita si Mang Mariano sa trabaho. Kaya ng hapon ay nagpasya siyang puntahan sa bahay. Mang Mariano, may halong katok sa pinto at tawag. Sino yan? Nabosestan niya ang dalaga. Si Miko ito, Maricon, ang sabi niya, sabay bukas ng pinto. Kakamustahin ko lang sana si Tatay Mariano kasi hindi ko siya nakikita sa trabaho, kaya nagpasya na akong pumunta sa inyo. Halika, pasok ka muna, ang sabi ng dalaga. Upo ka at kinuha niya ito ng maiinom. At nagkwento ang dalaga. Sinugod namin sa ospital si inay na makalawa kasi nahihirapan siyang huminga. Si tatay ang nagbabantay sa araw sa ospital kaya di siya nakakapasok at pinapalitan ko siya pagdating ng hapon. Paalis na nga ako eh. Mabuti at naabutan mong may tao sa bahay. Tara, hatid na kita sa ospital at para makadala na rin kay Nanay Sean, saad ng binatang si Miko. Bago sila pumunta ng ospital, ay namili muna siya ng dadalhin sa ospital. Ay, wag na Miko, ang nahihiyang sambit ng dalaga. Halika na, samahan mo ako, saglit lang tayo. Wala nang nagawa ang dalaga na pumasok na din ng grocery dahil sa hawak siya sa braso ng binata. Sumagi sa isipan ng dalaga ang dating kasintahan niya na nanloko sa kanya na hindi nakapag-intay. Nang nasa Taiwan pa siya at nagpakasal sa isang babae na bali-balita ay nabundis niya. Pero nung una kita niya pa lang kay Miko ay may kung anong kiliting nagpasaya muli sa kanya. Pero di niya mabasa sa mukha ng lalaki dahil sa matipid itong magsalita at nangingibabaw pa rin sa kanya ang sakit at takot na muli siya magmahal. Tara, sambit ni Miko. Ang dami naman yan, sambit ni Maricon. At mabilis nang tinungo ang ospital. Mano po, Tatay Mariano? Yan ang nakasanayan niyang tawag sa matanda. Dahil halos mag-isang taon na silang magkasama sa trabaho. Kumusta po si Nanay Sean? Mabuti na siya. Nagpunta po ako kanina sa bahay nyo at naabutan ko si Maricon na papunta na din. Nalaman ko po na nakakumpain pala si Nanay Sean kaya hindi kayo nakikita sa trabaho. Ay oo nga. Salamat at nakarating ka dito. At bakit nag-abala ka pa? Ang dami niyan, saad ni Mang Mariano. Sabay abot ni Miko ng kanyang daladala. Kinausap naman ni Mang Mariano ang kanyang anak na si Maricon. Ang sabi ng doktor, bukas pwede na ang inay mong makauwi. Kaya pupunta muna ako sa poblasyon, sa tiyahin mo. Baka sakali sila makatulong. Mahina niyang wika sa anak. Mag-iingat po kayo, tay. Gabi na. O siya, Miko. Diyan muna kayo. At may pupuntahan lang ako. At aayusin ko ang papel ng Nanay Sean niyo bukas. At bukas ng umaga na ang balik ko, anak. Sige po, mag-iingat kayo. Naiwan ang dalawa. Subalit, Miko, pwede dyan ka muna, may bibilihan lang ako sa parmasya sa labas. Wala kasing tindang ganitong klaseng gamot dito na nire-reseta ng doktor kanina. Ang malumanay na salita ng dalaga kay Miko. O sige, mag-iingat ka. Ako na ang bahala kay Nanay Sean. Nagising si Nanay Sean na kanina pang nagpapahinga. Miko, ikaw pala ang medyo utal na mahinang salita ng matandang babae. Salamat at andito ka. May gusto po ba kayong kainin, Nanay Sean? Ang pag-aalok ng binata sa matanda. Wala. Pinagbukas niya ito ng dalandan. Ang pinakain sa matanda. Napakabuti mo, anak. Madalas kang kinukwento sa akin ng Tatay Mariano mo na napakabuti mo daw at nagsikap ka ng gusto para marating mo ang posisyon mo ngayon. Pautal-utal niyang sabi at nadako naman ang usapan nila sa anak nilang dalaga at doon ay nalaman niya na may boyfriend dati ang dalaga.
Ngunit nagpakasal ang lalaki sa ibang babae nang nasa Taiwan pa itong anak niya. Buti na lang sa loob-loob niya ng binata dahil di niya maitatanggi sa kanyang sarili na humahanga din siya sa dalaga lalo't napakabait ng mga magulang ng dalaga at napamahal na siya sa pamilya nito. Masostong gulang na naman ang binata para mag-asawa. Ikaw, bakit hanggang ngayon wala ka pang asawa? Ang tanong ng matandang babae. Di pa ho nadating. Siguro pag dumating, pakikilala ko sa inyo. Sana buhay pa ako, sabi ng matanda at nagtawanan sila. At bumukas ang pinto. Mukhang ang saya-saya nyo ah. Salamat nga pala, Miko ha, ang sabi ng dalaga at nakatingin si Nanay Sean sa dalawa na bakas ang kasiyahan ng matanda. Baka pagod ka na at may trabaho ka pa bukas, ang dagdag na sabi ng dalaga. Okay lang. Okay lang ako. Tatawagan ko ang isa sa admin staff, ipapaalam ko at ipapapile ng sick leave si Mang Mariano at nagpaalam din siya na di siya makakapasok bukas. Magbabantay din ako ngayong gabi, di ba nanay? At nagpatango ang matanda sabay pikit na may halong tuwa. Tuwa na may kasamang pagluha. Pagluha ng isang damdaming abot ang saya. Kinaumagahan, natutulog pa si Nanay Sean at si Maricon nang lumabas siya ng silid dahil siguro napuyat si Maricon dahil sa kanilang kwentuhan. Pero di niya sinabi kay Maricon kung ano ang nalaman niya na napagkwentuhan nila ng kanyang ina. Nagtungo si Miko sa billing station ng hospital at binayaran niya ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot kay Nanay Sean. Bago pa dumating si Tatay Mariano ay nabayaran niya na lahat ito. Naghahanda na sila ng mga gamit para sa kanilang pag-uwi nang dumating si Mang Mariano. Miko, sabi ng staff sa baba bayad na daw at Miko Laksong daw ang nagbayad. Eto, tanggapin mo ang pera naming pambayad. Itay Mariano, wag na po. Itago niyo na po yan at pangsuportan niyo sa mga kakailanganin panggamot para kay Nanay Sean. Salamat na lang Miko. Huwag po kayong mag-alala, pamilya na po ang turing ko sa inyo. Sabay tingnan niya kay Maricon. Ngumiti lamang ang dalaga sabay yumuko. Nagdaan ang ilang araw at buwan. Nagkahulugan na ng loob ang dalaga at binata at alam din ito ng pamilya ni Miko at natuwa din sila dahil nasa hustong gulang na ito ng pag-asawa. Tuwing araw ng linggo ng hapon, laging nagsisimba ang dalawa at pag may pagkakataon, pinapasyal nila si Nanay Sean sa park. Masaya si Nanay Sean sa pagkakamabutihan ni Miko at ng kanyang anak. Kahit mawala na siya, ay alam niyang may mag-aalaga at magmamahal sa kanyang anak. Isang gabi patulog na si Miko nang makita niya ang kanyang cellphone na nagre-ring at nakarehistro ang pangalan ng nobya. Umiiyak ito sa kabilang linya. Bakit ka umiiyak? Ano ang nangyari? Ang pagtatanong na may pag-alala sa kanyang tinig sa kanyang nobya. Sa mahinang salita at dulot na garalgar na tinig ng dalaga, nalaman niya na wala na si Nanay Sean. Naisugod pa daw sa ospital, ngunit iniwan na sila nito. Sa huling lamay ni Aling Sean ay may mga bisita na silang naroroon, ang kanilang mga kamag-anak, ilang kapitbahay at kaibigan ng pamilya nila, at si Miko naman ay ilang gabi na rin katulad ng nobya na wala na masyadong pahinga dahil sa mga nadating na bisita na nakikiramay sa kanilang pamilya. May kotseng puti na pumarada sa di kalayuan sa kanilang bahay, ang mga magulang pala ni Miko. Mr. Lacson, ang bulalas na pagkabigla ni Mang Mariano. Dahil sa matagal na sa kumpanya nila ang matanda, ay may ilang beses niya na itong nakita sa importanteng pagtitipon ng kumpanya. Nakikirami po kami, balae, ang sambit ng mga magulang ni Miko kay Mang Mariano. At tiyakat naman ng ina ni Miko si Maricon na halatang nabigla sa pangyayari ang dalaga. Tumingin lang ang dalaga kay Miko na ginintihan ang ngiti ng binata. Noon lang din na pagtagpi-takpi ni Mang Mariano ang katauhan ng binatang si Miko dahil sa dami ng apelidong Lacson ay malaman niya bang ang binatang kasama niya sa trabaho ay ang nag-iisang anak ng kanyang amo sa kumpanya? May mga 2 oras din na tumigil ang mag-asawang Lacson sa nasabing lamay. Bagamat marangyana ang kanilang pamumuhay, ay di niya nakitaan ng pangit ang pamilya ni Miko
na siya namang tama dahil tumagal sa kumpanya nila si Mang Mariano sa haba ng taong kanyang pagsisilbi sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Sa kabilang dako, nagkaroon ng problema ang isa sa mga branch ng kumpanya nila, Miko, sa Cebu, at siya ang pipadala ng main office nila na siyang mag-aayos sa gusot ng mga taong nagwewelga doon dahil hirap at may katandaan na ang kanyang ama sa malayong biyahe at sa kanya pinuubaya ang problema doon. Kinaumagahan, araw ng libing at bago tumungo si Miko sa airport at tumungo sa Cebu, matamlay ang kanyang nobya na si Maricon. Dahil siguro sa pagod at pagkawala ng kanyang ina, hinagap nito ang kanyang mga palad at sinabi na babalik agad ito pag natapos agad ang problema sa Cebu. Naawa siya sa kanyang nobya. Masigit siyang kailangan nito sa mga oras na ito ngayon pero di niya gusto umalis siya sa ganitong sitwasyon pero wala siyang magagawa. Pagkalibing ay nagpaalam siya sa nobya at kay Mang Mariano. O sige anak at mag-iingat ka doon. Pag natapos ko po lahat, ang dapat kong ayusin babalik po agad ako dito, ang saad niya sa matandang lalaki. Hindi pa din nagsasalita si Maricon at taman niya na may gusto ito ipahiwatig, ngunit walang lakas ang kanyang labi upang masabi ang mga iyon, tanging pagluha lang ang pinabaon niya kay Miko. Habang nasa Cebu si Miko, ay walang minuto at oras siyang mag-text at tumawag kay Maricon. Alam niyang may tinatagong galit o sama ng loob ang dalaga. Minsan ayaw niya sagutin ang mga tawag nito at kung mag-text siya ay napakaiksi at okay lang, kadalasan ang kanyang tugon na di naman dating ganon ang nobya. Gusto niya na madaliin ang bawat araw na nasa Cebu siya at nang matapos na ang problema sa kumpanya ay dali ka agad siyang bumalik ng Manila. Di na siya nagsayang ng oras at tinungo niya agad ang tahanan ng kasintahang si Maricon. Naabutan niya si Mang Mariano sa labas ng bahay. Mano po itay? Ay, dumating ka na pala anak. Saan po si Maricon? Ang tanong niya sa matanda. Nasa kwarto niya, hindi naglalabas at lagi matamlay. O siya, dyan ka muna at pupunta lang ako sa palengke at bibili ako para sa tanghalian natin. Pumasok ka na ng bahay at may iiwan muna kita, ang saad ni Mang Mariano. Mabilis na tinungo ng binata ang kwarto ng dalaga at nadatnan niya itong nagtutupi ng mga damit. At sabay natatalikod sana ang dalaga, ngunit mabilis niya itong hinawakan sa braso at tanong agad ng binata ay bakit? Ano ang problema? Di mapigilan ng dalaga na tumulo ang luha habang siya ay nagsasalita. Sinungaling ka din pala. Ang tagal mo ako niloko at buong pamilya ko na niloko mo. Pare-pareho kayong mga lalaki. Ano ibig mong sabihin ang tanong ni Miko sa dalaga? Bakit mo inilihim ang pagkatao mo? Ang sigaw ng dalaga habang tumutulo ang luha nito. Ngumiti lang ang binata sa pagkakatayo. Ano ang tinatawa-tawa mo dyan? Ang sagot ng dalaga. Hindi ako nagsinungaling. Tama lang ang sinabi ko. Hindi lang ako ang tipo ng tao na sasabihin lahat. At kung ano, meron siya, ay para nga lang bang tingalain siya? Oo, sa Imus Cavite kami nakatira. Pero sa fireplace. Oo, tama, sa factory worker ako nagtatrabaho. Pero bilang isang manager. Pagpapatuloy niya, nagtrabaho ako sa pinakamababa sa construction hanggang sa marating ko kung ano ang posisyon ko ngayon. Oo, anak ako ng isang may-ari ng kumpanya. Pero pinalaki din nila ako sa sarili kong pagsisikap at pagtitiyaga hanggang sa matutunan ko ang bawat detalye nito, ang dagdag niya. Gusto kong bumuo ng isang konkretong tahanan na puno ng disiplina at respeto at pagmamahalan. At ikaw ang magbibigay liwanag nun. Lumuhod siya sa dalaga at sinabi niya, pwede ka bang maging ina ng aking magiging mga anak? Patuloy ang pagluha ng dalaga at sinabi niya na mga? Bakit ang dami? Sabay ngumiti ang dalaga at tinatayo niya ito sa pagkakaluhod ng binata. Sorry, pinaiyak kita, ang bulong ng binata. Hindi ka na muling iiyak, promise. Hinawakan niya ang dalaga ng kanyang dalawang kamay sa magandang mukha nito at unting-unting naglapat ang kanilang mga labi. Mga halik na puno ng pagmamahal
na pinanday ng kahapon ng nagdaang kalungkutan. Ngayon ay malaya na nilang pinagsasaluhan ang tamis ng kanilang tunay at wagas na pagmamahalan. Kuya Don, kasalukuyan na kami naninirahan dito sa Santa Rosa, Laguna at kasama namin si Itay Mariano at retired na siya sa kanyang trabaho ngayon. Kinasal muna kami sa huwes at nagbabalak muli kami ni Marico na magpakasal kapag okay na ang problema ng mundo. Maraming salamat po. Napakaganda ang binahagi ng isa nating listener na si Miko. Sana ay mapulutan ito ng aral at inspirasyon ng ating mga taga-subaybay. At sa mga nagpapabati ay sina Erwin Pig, Bibi Love Benteroso ng Kuwait at sa kaibigan niyang si Jennifer Bobis at Rose Marcelo. Shoutout din tayo kay Handyman Bert, RKPHTV at Marites Sulit. At mag-subscribe din po sana kayo sa mga channel nila. Salamat po.